Check. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo upang simulan ang ating gawain sa pamamagitan ng pagpuri at pag-awit sa ating Panginoon. Ating pong awitin, hymn number 1, Kabanal-banalang Diyos, Holy, Holy, Holy. Kabanal-banalan, kahit ang karimlan o ang kasalan ay di makahadlang sa aming pagkaalam ng iyong kaganapan sa pag-ibig mo at kabanalan. Kabanal-banalan, makapangyarihan, pinupuri ka ng lahat mong nilalang.
nating purihin ang ating Panginoon. Sabi po sa Bible, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Tunay nga po na kung gaano katapat ang ating Panginoon noon, ganun pa rin siya katapat ngayon hanggang magpakailanman. Awitin po natin, hymn number 3, Tunay Kang Matapat. Great is Thy Faithfulness. Tunay kang matapat, Diyos namit Ama, di nagbabago, di nag-iiba. Mahapon, matanghali, maumaga, sa buong panahon, matapat ka. Tunay kang matapat. Tunay kang matapat. Tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas ang iyong kabutihang walang kupas. Tunay kang matapat sa paglinga. Tag-araw, tag-ulan, at ang tag-ani, araw, buwan, bituin sa gabi, nag-aawit ang langit, sumasaksi sa katapatan mong anong laki. Tunay kang matapat. Tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas ang iyong kabutihang walang kupas. Tunay kang matapat sa paglingap, kapatawaran at kapayapaan, mga pangako mong umaakbay. Lakas ngayon, pag-asang sumisilang, ang lahat ng ito'y iyong bigay. For the last time, tunay kang matapat. Tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas ang iyong kabutihang walang kupas. Tunay kang matapat sa paglingap. Sa Diyos mo ang papuri. Isang mabiyayang gabi po sa ating lahat. Basahin po natin ang Salmo 34, 14 hanggang 22. Lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti. Pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Iniingatan ng Panginoon ang mga matuwid at pinakikinggan niya ang kanilang mga karaingan. Ngunit kinakalaban ng Panginoon ang mga gumagawa ng masama. Sila'y kanyang nililipol hanggang hindi na sila maalala ng mga tao sa mundo. Tinutugon ng Panginoon ang panalangin ng matuwid at inililigtas sila sa lahat ng mga suliranin. Malapit ang Panginoon sa may mga bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Marami ang paghihirap ng mga matuwid, ngunit inililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito.
Sila'y iniingatan ng Panginoon at kahit isang buto nila ay hindi mababali. Ang masamang tao ay papatayin ng kanyang kasamaan, at silang nagagalit sa taong matuwid ay parurusahan ng Panginoon. Ngunit ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga lingkod at hindi parurusahan ang isa man sa mga naghahanap ng kaligtasan sa kanya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nasa inyong harapan ngayon. Nakikita mo po ang laman ng aming mga puso. Kayo po, Panginoon, ang luminis nito at maging karapat dapat kaming lahat sa iyong paanan. Dahil ang lahat ng aming ginagawa, Panginoon, ay nakikita mo na mabuti sa iyong harapan, ito ay para sa iyong kapurihan. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga taong na nakakaranas, Panginoon, ng pagdadalamhati, dahil alam namin, Panginoon, na ang pagdadalamhating ito ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Lalong-lalo na, Panginoon, kung ang lahat ng ito ay naaayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo, Panginoon, ang araw na ito, ang aming araw ng pananalangin. Patuloy mo kaming linisin, Panginoon, na maging karapat-dapat sa iyong harapan. Kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon, na ang lahat ng aming panalangin, Panginoon, ay marinig mo at ganun din itugon sa naaayon sa iyong kalooban. Ganun din, Panginoon, gamitin mong tungtungan ng iyong mga paa ang iyong gagamiting tagapagsalita. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong mga salita ay tumimo sa aming mga puso, lalong-lalo na ipamuhay namin ang mga ito. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ganun din sa mga kapatid namin na wala po rito. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpala sa bawat isa sa kanila. Sa mga kapatid namin na nasa online, Panginoon, mapagpala rin sila sa gabing ito. Ganon din sa mga paparito pa lamang, kayo po, Panginoon, ang mag-ingat sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Sa oras pong ito, tayo po ay magbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. Sa isang linggong binigay niya sa atin, lalong-lalo na doon sa mga nakaranas katulad ng pagdadalamhati sa paggawa ni Nanay Tinding. Alam ko po, yung pagdadalamhati may kapalit na pagpapala. At alam po natin na ang buhay ni Nanay Tinding ay isang malaking impluensya sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na doon sa mga nakasama niya ng matagal dito sa bahay-sambahan na ito. Ngayon po, umpisahan ko po, ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa araw-araw na pag-iingat, sa pag-alis ng tahanan, sa pagbalik dito. Lalo na this week, talagang laging akong nagmamadali since magmula nung Sunday until now, parang yung oras ko parang natatapos na lang yung araw na salamat talaga sa Panginoon kasi yung pag-iingat niya sa pag-travel at saka ganun din yung kalakasan na patuloy niyang pinagkakaloob, lalong-lalo na din sa probisyon na binibigay niya sa pang-araw-araw na buhay ng aming buong pamilya. Ganun din, salamat din sa Panginoon doon sa yung karunungan na pinagkakatiwala niya sa aking mga anak sa kanilang pag-aaral. Patuloy ko talagang pinupurihan ng Panginoon dahil yung kanilang pag-aaral, nakikita ko at nararamdaman ko na talagang gusto rin nilang may marating na maayos na buhay. So, ang lahat ng yan ay binibigay ko sa Panginoon, itinataas ko ang kanyang pangalan dahil siya po ay mabuti sa bawat isa sa atin. Kung kayo rin po ay may pasasalamat na gustong i-share sa amin, alam ko po lahat tayo pinagpala, walang anak ng Diyos na hindi pinagpala. Kung sino man po yung may lakas ng loob na umakyat dito sa harapan at magbigay ng papuri, kayo po ay aking inaanyayahan. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat kay Lord sa araw-araw niyang binibigay na kalakasan, gabay, bagamat ako'y inuubo. Inuubo-ubo ho kami. Kaya ako'y si Lord ang nagbibigay sa akin ng kagalingan nito. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Kanya sa araw-araw binibigay ng kalakasan, gabay, at biyayang pinagkakaloob niya sa amin. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Kanya. To God be the glory.
Good evening po rin sa atin lahat. Ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa pagpapala niya sa isang linggo sa akin. Pagpapala sa pagdating sa trabaho, sa maliit na pinagkakita ang prutas, sa ministry pinagkatiwala niya sa akin bilang caretaker ng simbahang ito, sa mga Bible seminar, Bible survey na pinapatin sa akin ni Pastor Ditz. Salamat ako sa Panginoon kasi minsan natatanong niya talaga ako kung may oras pa ako. Pero salamat ako sa Lord kasi yun ang pray ko sa Kanya na bigyan niya ako ng kalakasan, oras talaga para mag-aral ng Kanyang salita at mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Salamat kasi hindi niya inaaya maging idle yung pag-iisip ko, yung buhay ko. Bagkos ay patuloy niya akong ginagamit sa Kanyang ubasan. At salamat ako kasi nakikita ko yung dati kong buhay na walang pagtitiwala at walang pag-asa pagdating sa buhay. Pero salamat sa Panginoon kasi natagpuan niya ako at binago yung buhay ko. Salamat sa ganong pagbabagong ginawa niya sa aking buhay. Salamat din sa Panginoon kasi talagang yung time na nakaraan ay pumunta kami doon din sa kapatid ni Tatay Carlos. Patay yung kapatid niya. Dahil nga, hindi naman din kami nakapag funeral service. As in talaga nag-Bible study lang kami kasi ayaw ng family niya. Si Tatay Carlos lang talaga. Pero isa doon sa mga narinig ko sa kanya yung nape-persecute din siya ng mga kamag-anak niya. Tapos sabi, kung kailan pa tayo tumanda, saka ka pa lilipat sa ganyang sa kanyang relation. Sa ganyang religion, sabi niya ganun. Yun, salamat kasi pinagpayuhan din siya ni Pastor Ditz na yun nga, yan yung totoong yung buhay na patotoo. At yun nga, yung nakausap ko siya, sabi ko, Tay, hindi lang naman ikaw, kahit alam mo sa mga kapatid na nandito sa loob ng simbahan na to, nakaranas din sila ng mga persecute sa mga kamag-anak nila. Sabi ko nga, nung time na talagang inaaya ko sila, minsan sinabihan pa ako na, ikaw nga nagsusugal ka eh. Yung bang parang binuhusan ka ng malamig na tubig dahil sa ginagawa mo sa buhay mo. Pero ngayon, salamat sa Lord kasi unti-unti nabibigyan ko sila ng tulong, pinapakita ko yung buhay na binago ng Panginoon. Salamat kasi sabi ko kay Tatay Carlos, kasi yan din dapat makita nila eh, yung buhay na patotoo, na yung Diyos na nagbabago ng buhay ay tunay na Diyos at nakapangyarihan. Sabi ko sa kanya, salamat kasi talagang, sabi ko tayo hindi talaga aksidente na napadpad ka rito, tinala ka ni Tatay Ruben, at nakilala mo ang Panginoon. Hindi lahat aksidente yun. Pinili ka niya noon pa man. Bagamat sa ganyang edad mo lang, pero nandun pa rin yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. Eh. Kasi kahit pa paano gumawa pa rin siya ng kaparaanan para matagpuan niya tayo. At ngayon nararanasan mo na yung kabutihan, hindi lang yung kabutihan ng Diyos, bagkus dun sa mga kapatid na tumitingin sa'yo, nagmamalasakit sa'yo, o naggagabay sa'yo. Salamat sa ganung mga pag-unawa na binibigay sa akin ng Panginoon, maging kay Tatay Carlos din. Ayun, madalas talaga na pinapupurihan ko ang Panginoon pag nagagamit niya ako sa ganong pagbabahagi ng kanyang salita. Ganon din nagpapasalamat ako sa kagalingan na binigay niya sa mga mahal ko sa buhay, sa mga ubo at sipon din na naranasan namin. Salamat sa kagalingan niya. Kaya ayun, salamat talaga sa mga ginagawa niya, hindi lang sa isang linggo, sa araw-araw. May tawid ang buhay. Kaya ayun, binabalik ko ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa Panginoon. Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Sa ating mga pastor, mga kapatiran na
Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa yung manula nang mamatay si nanay, mawala na si nanay, nakita ko yung pagod ng aking mag-ina, yung puyat nila. Salamat din sa mga kapatiran, sa mga pastors natin na ilang araw din silang puyat na tumutulong sa amin, pag-aasikaso para sa ilang araw pa namin nandito si nanay. Share ko lang po si nanay na nakasama ko po siya magmula po nung kung ilang taon po sa aming anak, 23 years po. 23 years ko rin po nakasama si nanay. Siya ang nag-alaga sa anak namin. Siya magmula hanggang sa parang siya na nga nanay eh. Dahil si Mrs. pareho kami nagtatrabaho, kaya siya ang naiiwan kay Bethel at siya nagpapalaki. Sa loob ng 23 years, wala naman kaming tampuan o naging sa amin nanay. Kaya siguro iba yung relasyon namin ni nanay na yung iba, di magkasundo, biyanan, tsaka manugang, pero kami po wala. Yung 23 years po talagang ang sarap kasama si nanay na magabat medyo may pag-amisa na nasisigawan ako. Pero andun pa rin po yung yung pagmamahal po namin sa isa't isa dahil lalo na po nung medyo may na siya, may sakit. Nakita namin kung saan taga si nanay. Kaya salamat po sa aming mga pastor, sa ating mga kapatiran na kasama namin. Ilang araw na pong andito tayo magkasama-sama nagtutulong-tulong sa maging sa panalanginan. Salamat po. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Panginoon sa event na to ng buhay ng aking ina na nandun na po siya sa piling ng Diyos. Sabi ko, tanggap ko naman sabi ko, pero nandun din pala yung pain kahit ready ka na mawala siya. Pero sa buhay ng nanay namin na talagang prayer po niya ang long life. Nag-pray po siya ng long life dahil ang nais niya ay kaming lahat na magkakapatid ay makakilala sa Panginoon, maging apo at maging kaapo-apuhan. At ang prayer niya, kaya nagpe-pray siya ng long life ay para mag-share ng gospel. Siya po yung aming ina na 3 o'clock pa lang sa umaga ay nagpe-pray na nakita po ng mga apo na walang bukang bibig pag nagkukwentuhan kami, kundi yung bumabangon siya ng 3 o'clock na umaawit, then magpipray. At ang haba po ng prayer niya, minsan 2 hours, ang dami niyang binabanggit na tao, mga kakilala. So, yung prayer life niya is, sabi ko nga sa mga anak ko, ay isang dahilan kung bakit alam ko ang Lord, siyempre ang Lord yun. Ang isang dahilan kung bakit tayo ay naririto pa lahat because we have a praying mom, praying grandmother nila. Sobrang prayerful, sobrang palabas ng Bible. Which is nakakahiya kung ang naiwan ay hindi magiging ganon. Which is isang na kailangang matularan. So, thank you sa Lord sa mga example na pinakita niya. Hindi po siya nag-start sa buhay niya ng maayos. Actually, ang life niya is hindi maayos, but then nag-end po ito ng maayos. Salamat sa Lord. Ang isang broken na woman, naging whole, naging good mom sa amin. Dahil binuo siya ng Panginoon. Pinatatag siya ng Panginoon at siya yung taong pag hindi kami nakita sa simbahan ay hindi po pwede hindi niya kami puntahan sa bahay at tatanungin bakit kami wala sa church. Ang unang absent sa church ay okay pa sa kanya, pero ang pangalawa ay may sinasabi na po siyang hindi maganda. Ang sasabihin po niya sa akin, ayaw mo ba ng Diyos sa buhay mo? I-rebuke agad yung ganon. So, niya sa pag-follow up.
kasi ako po yung minsan pinakamatigas. Hindi po pala simba dati, but then dahil sa mama ko na napakatyagang nag-follow up, hindi po siya nagsasawang follow up sa amin, sa mga apo, ang dami po niyang naakay. So, siyempre, proud ako sa mama ko. Hanggang sa kahuli-hulang sandali, kahit pinagpipray siya, siya pa rin ang nagpipray para sa mga dumadalo sa kanya. So, nakikita ko napaka-fruitful na binigay ng buhay ng Lord sa kanya. So, pabalik pa sa Panginoon, ibinabalik ko lahat yun. Papurit pa sa salamat sa buhay ng nanay ko at sa buhay na inibinigay niyang example para sa aming lahat. Salamat po. Magandang gabi po. Hindi ko po maiwasan na hindi magpasalamat. Kasi parang wala po akong dahilan kasi para hindi magpasalamat eh. Although ako po yung nag-alaga, ako ang sa akin lahat yung last 8 months after na ma-hospital siya, tapos bedridden siya. Tapos lahat, pakain, palit ng diaper, everything. Hindi po naging madali sa akin yan kasi yung nagwo-work ka pagkatapos biglang nag-aalaga ka na lang nag-alaga na ako ng nanay ko. Yung struggle nandun, yung pain nandun, yung hirap nandun. Parang nung nandun ako sa sitwasyon na yun, ang tanong ko, kailan ba ito matatapos? Bakit hindi natatapos yung nararamdaman kong hirap? Pero tapos pag tinitingnan ko siya, tapos mula doon sa pagiging malakas hanggang sa humina, hanggang doon sa huling hininga niya, nasundan ko yun eh. So hindi naging ganun kadali sa akin po na nasabihin na, okay lang. Kasi from malakas hanggang sa humina, hanggang sa huling hininga, hanggang sa huling pagdumi niya na nakita ko na maitim na marami na ano ibig sabihin nun. Tapos nung tinanong ko na mayroon na palang internal bleeding, sabi ni Joy sa akin. Tapos kinonfirm ng doktor nagbigay ng death certificate niya na merong sumabog na mga ugat na doon dahil hindi siya kumakain. So, hindi po talaga naging madali sa akin. Pero nung lumabas po ako na nakita ko siya nung umaga ng Friday morning, tapos nakita ko siya na nakahiga na payapa po talaga, nakapikit siya at payapa. Inignore ko usually ang una kong tinitingnan yung heartbeat niya yung kung humihinga siya dito. Nakita ko na po yun na parang hindi siya humihinga pero parang sabi ko natutulog lang siya. Tapos sabi ni Deng sa akin, gisingin mo. Sabi ko, hindi, alam mo naman na pag natutulog yan, hindi ko siya ginigising. Kasi gusto ko magpapahinga siya. Pero, iba na po talaga yung naramdaman ko nung umagang yon. Tapos nung mga 9 o'clock, sabi ni Deng sa akin, matigas na daw. So, nung time na yon, nasa group chat na po ako, nag-request ako kung sino ang may pang-BP kasi gusto ko nga malaman kung ano na talaga. And nag-respond naman po yung mga kapatiran natin. And confirm nga po nila na wala na ang nanay ko. Nandun po yung iyak ko, pero nandun po yung aking pagdiriwang na kasama niya na ang Panginoon. Mas napalitan na po yung lungkot ko, yung mga pain ko sa Kanya. Although hindi ko siya mapanalangin talaga direkta na, Lord, kunin mo na siya, hindi ko po talaga mabanggit sa Panginoon. Kahit nakikita ko siyang nahihirapan na, kasi ayoko pong banggitin yun. Ang lagi ko lang pong sinasabi kung ano po yung kalooban mo para sa Kanya, Panginoon. Tapos, Lord, hirap na po siya. Pero Lord, hirap na din po ako. Naging honest naman po din ako sa Panginoon na nahirapan po ang nanay ko, ako din po nahirapan na. Pero sinasabi ko sa Panginoon kung ano po ang kalooban mo. Then dumating po yung kalooban ng Panginoon sa tamang panahon po na itinakda niya. And yun po, glorify ko po ang Lord doon sa panahon na yan. Purihin po ang Panginoon.
Hello po. Good evening po sa inyong lahat. Ano po, una po nagpapasalamat ako sa Lord sa binigay niyang mga tao to show the love sa lola ko one way or the other. And alam ko pong alam niya yun. She never failed to mention how blessed she is sa family members and at the same time sa church members na meron siya. So, salamat po. Maraming salamat din po sa mga taong tumulong and ginamit ng Lord for mapabilis din po yung pag-ayos ng documents and everything po since bago lang din naman po to sa family namin, nangangapa din po kami. So, salamat po sa mga ginamit ng Lord na tumulong sa amin in this difficult time. And ano po, actually, nagpapasalamat din po ako sa Lord na she is actually at peace now po. Salamat din sa Lord sa loving heart na meron ako na hindi ko, despite all of the difficult things na pinagdaanan namin ng family, hindi ko siya kinonsider actually as difficult, but more like a blessing na makasama ko siya ever since na nalagaan niya ako since bata ako, up until na hindi na siya naghihirap at up until her last day. So, salamat po. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng yon. And ano po, it really is God's perfect time po yung pagkuha sa kanya ng Lord. I really believe that po. And mas sakit siya. Iniyak ko siya lahat sa Lord. Pero at the end of the day, yung heart ko is at peace na ilola ko nasa Lord na po siya. So, pinabalik ko po lahat ng papurit pasasalamat sa Lord. Yun lang po. Magandang gabi po, pinagpalang gabi sa inyong lahat, sa bawat isa. Narito ngayon sa loob at labas ng ating BOBC. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon sa Kanyang karunungan nagmumula sa Kanya. Upang ako'y gabayan sa aking pagbabahagi ng salita ng pagpapala. Nagbibigay sa akin ng lakas ng loob ang kanyang paggabay. Kaya po ako nandito ngayon sa harapan ninyo para magbahagi rin ng mga word of blessings na nagmumula sa Kanya. Salamat sa Panginoon, ginagamit tayo sa ating upang ma-share natin sa bawat isa ang salita ng pagpapala, ang pagpapasalamat at pagpupuri. Ang pagpapasalamat, nararapat lamang na ipaalam natin sa maraming tao ang pagpapala ng Diyos, kabutihan ng Diyos, kung gaano dakila ang Diyos, kung gaano kabuti ang Diyos, kung paano nagmamahal sa atin ang Diyos. Ang pagpapala ay isang banal na gawain. Ang pagpapala ay isang sagradong bagay. Ang pagpapala ay kabutihan sapagkat ito'y kalooban ng Diyos. Ang pagpapasalamat ay hindi isang casual act of thanksgiving lamang. Ang pagpapasalamat ay banal sapagkat ito'y inuukol sa ating banal na Diyos. Sa anumang uri ng gawain ng pagpapasalamat. Maraming salamat sa ating Panginoon sa Kanyang
kalakasan na ginagamit ko ngayon na nagmumula sa Kanya. Maraming pong salamat. Magandang gabi. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Papuri po sa Diyos. Ako rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay na ginagawa niya sa akin at sa aking pamilya. Maraming salamat sa Panginoon kasi last week ay natuloy na yung aking yung process na para madurog yung mga stones ko sa kidney. So maraming salamat sa pagkilos ng Panginoon at sa biyaya na matuloy yung proseso na yon upang makapagbigay gaan din sa aking physical na nararamdaman. Maraming salamat sa kalakasang ibinigay sa akin ng Panginoon. Gayon din maraming salamat sa Panginoon in spite ng mga karamdaman sa bahay na paulit-ulit yet ang provision ng Panginoon at pag-iingat niya ay laging ipinagkakaloob niya at ipinaparanas niya sa amin. Kaya lubos kami nagtitiwala at nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng iyon. Kaya binabalik ko po ang papuri at pasalamat sa Panginoon. Sige po, before we begin at before we start yung ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo po ay saglit na manalangin. Ang Diyos naming Ama sa langit, muli ang papuri at pasalamat po ay ibinabalik namin sa iyong mapagpala at banal na trono, O Diyos. Sa lahat ng pasasalamat na nabanggit at na ibahagi sa amin ngayong gabi, ay nagpapakita ito, Panginoon, ng iyong lubos na kagandahang loob, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa oras na ito rin, Panginoon, ay patuloy namin pinagtitiwala sa iyo ang pagtunghay namin sa iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, ay lubos na maunawaan namin, Panginoon, ang mensahe na nais mong iparating sa amin. At dalangin po namin ng karunungan na nagmumula po sa inyo ang magdulot upang makita namin, Panginoon, ang mga aral at mga bagay na dapat naming isabuhay at ilakad bilang mga tinawag at pinili mo, Panginoon. Maraming salamat sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Now I would like you to, as we start this message part ng ating prayer meeting, I would like you to look at the word at the screen. Yan, yung salitang worth. Okay? When you look at that word, ano pong pumapasok po sa inyong isipan? How do you understand, how do you see that word sa inyong buhay? Anong kahulugan nito sa atin? So marami yung ibig sabihin ng salitang word para sa atin. Alam niyo po, this is not a joke. I look at the dictionary, sa Merriam-Webster Dictionary, and look at the etymology of this word. Kumbaga, saan siya nagsimula. So I found out na itong salita na ito ay nag-ugat sa German word na Werpa. Werpa. Di ba? Matatawa ka sa word, pero that is the word that it's originated. So Germanic word siya na ang word is werpa, ang meaning niya is value. Now when we talk about the word worth, we are also talking about value. Yung halaga. No? Sa buhay natin, marami tayong kino-consider na mahalaga sa buhay natin. Okay? Siguro yung ating pamilya, yung ating mga natapos, yung mga kaibigan natin, ano pa ba? Yung mga bagay na nakikita nating may value sa buhay natin. Now, if we will ask a question, paano ba natin binibigyan ng standard? Ano ba yung pamantayan para masabi natin na yung isang bagay sa buhay natin ay may worth, may halaga?
Paano ba yung standard na yon? Siguro yung pagbibigay ng standard, subjective na yan doon sa tao mismo. Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng pagtingin sa halaga ng isang bagay. Maaring yung mahalaga sa akin, maaring hindi mahalaga sa inyo. Pero tandaan po natin bilang mga mananampalataya, ang buhay natin na iniligtas, ang buhay natin na ibinigay ng Diyos ay may malaking halaga na dapat nating tignan at pahalagahan sa ating buhay. And I believe that we should consider the life that we have today as worth. May worth siya, and it has a worth na kung saan pwede natin itong maibahagi sa iba. Today, I would like to share to you a wonderful passage from the letter of Apostle Paul sa mga taga-Thessalonica. And this passage will teach us to understand and to teach us the impact or how impactful our life as believers and how we could share this impact ng life natin bilang mga Kristiyano at kung paano natin maibabahagi ang life na ito na ibinigay sa atin ng Diyos. That's why the title of our message this evening is A Life Worth Sharing. A Life Worth Sharing. So makikita po natin yan sa unang sulat ni Apostle Pablo sa mga taga-Thessalonica. And if you have your Bible, please open your Bible sa 1 Thessalonians chapter 1, verses 2 hanggang 10. Verse 2 up to verse 10. But please look at verse 1 muna. Makikita niyo po dyan sa verse 1, Apostle Paul introduced himself together with his co-workers na naglilingkod sa Panginoon. Diba? Sabi niya, Paul, Silas, Timothy, silang tatlo yung mga manggagawa ng Panginoon na ginagamit sa iba't ibang dako ng lugar. And these are the group of believers na kung saan ay nagsishare ng mabuting balita sa kanilang mga pinupuntahan. Now, sabi ni Apostle Paul to the church of the Thessalonians, in God the Father and the Lord Jesus Christ, grace and peace to you. So, ibig sabihin, dahil nga ito ay sulat, makikita po natin yung salutation, yung pagbati ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Now, in verse 2, sabi rito, we always thank God for all of you and continually mention you in our prayers. Now, makikita po natin sa sumunod na talata, Apostle Paul offered his thanksgiving dito sa mga mananampalataya na ito sa Thessalonians. Okay? Nagpapasalamat si Apostle Paul sa Diyos. Sa Panginoon po siya nagpapasalamat. Hindi sa mga taong nandoon, but he acknowledged the God that he served, that from the work of the Lord, itong mga taong ito ay nagkaroon ng malaking impact sa buhay ni Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, we always thank God every time that we are praying and we are continually mentioning you in our prayers. Ibig sabihin, hindi humihinto si Apostle Paul praying to this group of believers sa Thessalonica. So ibig sabihin, bilang mga mananampalataya, mga kapatid, isa sa mga bagay na kung saan ay ibinibigay ni Apostle Paul dito is yung value ng prayer sa bawat isa po sa atin. Mahalaga na tayo ay patuloy na nagpapalanginan sa bawat isa. Kaya po, mapapansin nyo, sa mga prayer items natin, sabihin natin, bakit hindi pa natatapos yung panalangin na yan? That is our ministry sa bawat isa. Na dapat nating ipinapanalangin ng bawat isa, hindi lang bilang mananampalataya, but bilang mga magkakapatid sa Panginoon. So that is our concern. Now in verse 3, sabi niya, we continually remember before our God, the Father, your work
that produced by faith, your labor prompted by love, and the endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Now, beginning from this verse, makikita po natin ang isa sa mga points po natin this evening on how or on how we could share or we could impact yung life na ito as may worth, no? So what are the things in our life that is worth of sharing? Bilang mga mananampalataya, ano yung kino-consider dapat natin na mahalaga na naibabahagi natin sa ibang tao, sa kapwa natin, o sa mga taong nakapaligid sa atin? Worth sharing ang life na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon because, number one, dapat ang life na masasabi nating worth sharing is a life that is related to Christ o in Christ. Ibig sabihin, dapat masasabi nating may halaga o mahalaga yung pagbabahagi ng buhay na ito dahil meron tayong buhay na nakakonekta sa ating Panginoong Jesus. Pansinin niyo po si Apostle Paul in verse 3. Again, sabi niya, we continually remember you before God because of what your work na napuproduce ng inyong faith. Ibig sabihin, yung pananampalataya nyo ay nagbubunga ng mga bagay na magaganda sa inyong buhay. Even your labor, nagpuproduce ito ng love at yung endurance to inspire na laging tumingin ng pag-asa sa Panginoon. Again, makikita po natin, Apostle Paul used the word remember. This word is very important pagdating po sa pag-aaral po ng salita ng Diyos in this verse. Again, sabi ni Apostle Paul, yung word na remember is a terminology that shows yung relationship ni Apostle Paul towards this believer. We believe that Apostle Paul is remembering the life of these believers in Thessalonica. Why? Because isa siya sa mga naging daan upang ang mga mananampalataya na ito o mga taong ito sa Thessalonica ay makarinig ng mabuting balita. So because of the ministry of Apostle Paul na ginawa ng Panginoon, nagkaroon ng ugnayan itong mga mananampalataya sa Thessalonica at ang ating Apostle Pablo. That's why every time na naaalala niya itong grupo ng mga mananampalataya na ito, hindi siya napapagod. Hindi siya napapagod na ipanalangin ang mga taong ito. Hindi siya napapagod na alalahanin ang mga taong ito. Why? Kasi may sa time na yon, may mga pinagdadaanan din itong mga mananampalataya na ito. So Apostle Paul is always remembering what the Lord is doing in their lives because of their connection, because of their relationship. And that relationship is rooted sa pananampalataya nila sa ating Panginoon. So again, we continually remember yung kanilang buhay in the Lord, yung buhay na nakakonekta sa kanila o nakakonekta sa ating Panginoon. So, amazingly, makikita po natin na napakaganda na makita ang buhay ng isang mananampalataya na nakakonekta sa Panginoon. Why? Kapag ang buhay natin ay nakakonekta sa Panginoon, makikita po natin na marami itong nagiging resulta. Marami itong napuproduce sa ating buhay. Marami itong nagiging bunga sa atin. Katulad na lamang po ng resulta ng buhay ng mananampalataya na nabubuhay sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po yun? Yung binanggit ni Apostle Paul, yung number 1, yung ating work. Yung work natin is produced by faith. So lahat ng ginagawa natin, lahat ng ating mga kilos o action is because of our faith in the Lord Jesus Christ. Our faith in Christ will lead us to live and to act in a rightful manner. Ulitin ko po, our faith in Christ will lead us to a
life and living or action that is right before the Lord. Pansinin niyo po yung sinulat ni Apostle James o ni James sa mga mananampalataya na nagkalat sa iba't ibang dako ng mundo. Sabi ni Apostle James sa James chapter 2, verse 14, "What good it is, my brothers and sisters, if someone claims to have faith, but has no deed? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If any one of you says to them, Go in peace, keep warm and well fed, but does not do nothing about the physical need that they have, what good it is? In the same way, faith by itself, it's not accompanied by action, is dead." So ipinapakita ni Apostle Paul, ni James sa bahaging ito, na kung merong nagsasabi na meron siyang pananampalataya, pero hindi ito nakikita sa kanyang ginagawa, parang hindi naman tumutugma yung kanyang mga sinasabi. Now, sabi ni Apostle Paul, gumamit siya ng isang halimbawa. Suppose merong kapatid, ibig sabihin merong relasyon itong tao na ito sa isa pang individual, at nalaman niya na itong tao na ito ay walang masuot, o itong kapatid na ito ay walang masuot at walang makain. Di ba? Nakikita mo yung pangangailangan ng kapatid, pero pag sinabi mo lang sa kanya na, sige, pagpalain ka ng Panginoon, humayo ka, at nawa ay ikaw ay mainitan ng iyong katawan at nawa mabusog ka. Nang wala ka namang ibinibigay sa kanya, sabi ni Apostle Paul, kung nakikita mo yung pangangailangan na to, anong resulta nung sinabi mo doon sa ginagawa mong patotoo? Kung ikaw ay mananampalataya, anong ginawa mong action to help this brother? Katulad ng pananampalataya, sabi niya, if our faith is not accompanied hindi ang pananampalataya natin ay hindi nagre-resulta sa mga mabuting gawa, ang pananampalataya na meron tayo ay masasabi nating walang halaga. Kaya dapat kung tayo ay nagsasabing mananampalataya tayo, yung work natin produced by faith, okay, ay dapat evidence sa buhay natin. Kaya dapat nagtutulungan tayo. Kanina narinig natin ang kapatid na Bethel, thanking God sa mga kapatid na tumutulong sa bawat isa sa kanila. Yung pagsasaayos ng papeles, di ba? Yung paghahanda ng funeral ni Nanay Tinding. So, hindi lang po yun. Siguro, mas maganda rin na nakikita na yung pananampalataya natin ay nagdadala sa atin kung paano tayo kumilos ng tama bilang mga mananampalataya. Not only that, sabi ni Apostle Paul, yung epekto ng buhay na merong pananampalataya kay Kristo ay yung pag-ibig. No? Yung pag-ibig ng Diyos sa atin na nabubuhay sa atin will be the same love that will breed for a right service. Kumbaga, yung pag-ibig na ito na ibinigay sa atin ng Diyos, dapat manganak ng maayos at tamang pagsiservisyo o paglilingkod sa Panginoon. John chapter 14, verse 15, sabi ni John dito, in verse 15, if you love me, you will follow and keep my commands. So ipinapakita ni John sa part na yon na kung talaga ba tayong minamahal o nagmamahal sa Diyos, dapat yung pagmamahal na yon ay kinakikitaan ng pagsunod sa Kanya. So kaya nga sabi ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Thessalonica, because of what I have heard dun sa inyong buhay na ibinigay ng Panginoon, I remember before God yung love na yon na nagpo-produce ng
ng right service, ng tamang paglilingkod. Kasi dapat ang buhay ng mananampalataya, nakikitaan tayo ng hindi lang ng maayos na paglilingkod, but from that aspect, dapat nakikita yung pag-ibig na yon sa atin. Kasi hindi naman tayo makakapaglingkod o makakapag-serve toward other people kung walang pagmamahal. 'Di ba? Hindi ko kayo matutulungan o hindi natin matutulungan ng ating kapwa kung hindi natin sila minamahal. Paano kung yung tao na ito ay gumagawa na sa iyo ng masama at meron siyang pangangailangan na dapat matugunan? At ikaw lang yung nandoon, ikaw yung mananampalataya na present doon sa kanyang pangangailangan. Paano kung inaaway ka nitong tao na ito? Hindi mo ba siya tutulungan? Paano kung chinichismis ka nitong tao na ito? Tapos all of a sudden, merong aksidente, ikaw lang yun nandoon bilang mananampalataya, ikaw lang yung makakatulong, alam mo na kinukwento yung buhay mo na hindi tama. Tutulungan mo ba siya? Bilang mananampalataya? Tutulungan mo siya kasi yun yung tamang paglilingkod sa Panginoon. Yung paglilingkod na yun will result sa tamang pagkilos natin. Okay? Labor prompted by love and your endurance inspired by hope. Faith, hope, and love. Ito yung tatlo na yun eh. Yung pag-asa natin sa ating Panginoon, and because of this hope that we have in Christ, anuman ang mga paghihirap sa buhay, ay mapagtatagumpayan natin. We can endure those sufferings, those hardship that we could face. Why? Because we hope in Christ. Alam natin na darating ang panahon, kahit naghihirap tayo sa mundong ito, kung meron tayong pag-asa kay Kristo, alam natin na hindi magtatagal ito. Kasi sa piling ng ating Panginoon, di ba sabi sa Revelation, kapag tayo ay sumapiling na sa Panginoon, lahat ng hirap, lahat ng pagod, maging yung pagluha na meron tayo sa mundong ito ay mapapawi na. Maganda yung word na ginamit doon eh. Hindi pupunasan ng Diyos yung ating mga luha. He will wipe our tears. Biruin nyo, inilalarawan ko yung kamay ng Panginoon, ang siyang papawi at magpupunas dun sa luha na yon. Kaya, lagi natin tandaan mga kapatid, again, may mga paghihirap sa mundong ito, mahirapan tayo physically, mahirapan tayo sa health condition natin, okay? Mahirapan tayo financially, pero tandaan po natin, lahat ng paghihirap na mararanasan natin sa mundong ito, sabi nga ni James, yung various trials na mararanasan natin, o mga pagsubok, ay hindi magtatagal. Dito lang yan sa mundong ito. Okay? Kahit yung kalungkutan natin sa pagpanaw ng mahal sa buhay, hindi magtatagal yan, mga kapatid. Kung ang taong ito ay tumanggap sa Panginoon, may relasyon sa Panginoon, dapat hindi natin kalungkutan maging yung kanyang pagpanaw. Dapat maging masaya tayo kasi darating yung panahon, muli tayong magkikita-kita. Now, malungkot tayo kung ang relasyon natin sa taong ito na may pananampalataya sa Panginoon, pero tayo wala tayong pananampalataya sa Panginoon. Malungkot tayo kasi hindi na tayo magkikita. Hindi na tayo magkikita. Kung tayo man ay pumanaw sa mundong ito, katulad ni Lazaro at ng mayaman, may malaking magiging pagitan sa buhay ng isang taong sumasampalataya kay Kristo at sa taong hindi sumasampalataya kay Kristo. May malaking pagitan sa taong may pag-asa kay Kristo sa taong walang pag-asa kay Kristo. So katulad ng sinasabi ni Apostle Paul, a life that is related to Christ is a life worth sharing. Kung meron kang buhay ngayon, kasama ni Kristo, at ikaw ay nakaugnay kay Kristo, ang buhay mo ay may halaga at ang buhay na yan ay dapat na ibabahagi sa iba. Okay? Secondly, a life worth sharing is a life that is led by the Holy Spirit. A life
A life that is worth sharing is a life led by the Holy Spirit. Verse 5 and 6. Because our gospel came to you not simply with words, but with power, with the Holy Spirit and with deep conviction. You know how we live among you for your sake. So again, in this verse, sa verse 5, please look at the word gospel. Now, ano ibig sabihin ng gospel? Ano ibig sabihin ng mabuting balita? Again, yung word na gospel is very significant and very important para kay Apostle Paul. Kung bakit niya ito sinabi. Apostle Paul is very confident when he spoke about the gospel or the good news. Ano ba ang good news? Ano ba yung gospel? Remember, gospel, the word gospel is all about the Lord Jesus Christ. Kung meron tayong masasabing magandang balita, yun ay walang iba kundi ang magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay. Ang Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang Panginoong Hesukristo ay inilibing. At ang Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay. At darating ang panahon, ang Panginoong Hesukristo ay muling babalik. That is the good news. That is the good news that Apostle Paul shared to these people dito sa mga mananampalataya. Sabi niya nga, because the gospel came to you not simply with words, but with power. Yung gospel na ito ay merong kapangyarihan. Hindi lang siya simpleng salita. Kasi para sa atin, pag sinabi mong gospel, parang palasak na yan. Lagi ko naririnig yan sa simbahan. Pero alam niyo po ba, again, para kay Apostle Paul, very significant and very important itong word na ito. Because the gospel has power. Merong kapangyarihan ang mabuting balita na dinala ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Thessalonica. At yung kapangyarihan na yon is the same power kung ang gospel will be preached and will be shared sa ating lahat. Hindi ito yung katulad ng power na magkakaroon kayo ng mga imaginary power, mauusog nyo yung bangko, o mawawala kayo sa isang iglap, makakalipad kayo. That is not the power that Apostle Paul is saying. But the power that the gospel has ay yung power to change life. Yung kapangyarihang baguhin ang buhay ng isang tao. That is the power of the gospel. Yung makita mo na yung buhay mo ay kayang baguhin ni Kristo, kahit ikaw pa yung pinakamasama na tao sa mundong ito, kung tatanggapin mo ang mabuting balita tungkol kay Kristo, kaya niyang baguhin ang buhay mo. There are so many people that I have met, no, na minsan yung iba galing sa mga kulungan, who killed so many people, nagnakaw, nanloko. But the moment na nung nakilala nila ang Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay, some of them are now serving the Lord. Leaders sa church, pastors, missionaries, and they are testifying yung life na binago ng buhay sa kanila. Kanina naririnig ko si Ate Jo, sabi niya, si Nanay Tindeng ay hindi perpektong nanay. Pero nung dumating sa buhay ni Nanay Tindeng, yung mabuting balita, everything has changed. Nagbago ang lahat. Naging mabuting nanay na siya para sa pamilya. Hindi naman perpekto, pero masasabing mabuti kasi ang mga anak ay dinala niya sa paglilingkod din sa Panginoon. Diba napakagandang gesture at love ng parent o magulang na dalhin mo ang iyong anak, ang iyong buong sambahayan sa paglilingkod sa Panginoon. Rather than pabayaan mo yung anak mo na maglisaw-lisaw sa kalsada, magbisyo sa kalsada, gumawa ng anumang bagay na alam mong hindi makakabuti sa kanya. Again, Nanay Tindeng is not a perfect person, but because of his relationship, because of her faith in Christ, yung buhay na yun na bago. Naging mapanalanginin,
Diba? 3 a.m. in the morning, gigising, kakanta sa Panginoon, mananalangin na napakahaba, magsishare ng mabuting balita sa pamilya, haatin ng mga gawain ng Panginoon. Diba? Magmi-mission pa yan. Now, ang tanong, sinong nakapagbago ng buhay niya? Yung asawa niya? Hindi. Yung mga tao sa paligid niya? Hindi. Ang Panginoon ang nakapagbago ng buhay niya. At ganoon din ang kayang baguhin ng Panginoon sa buhay ninyo, ng bawat isa sa atin. Part ako ng testimony na yon, kung paano binago ng Diyos ang buhay ko. Hindi ako perpektong anak sa pamilya. Diba? Palamura, may bisyo, pero ang Diyos ang nagbago ng buhay ko. Dati, maririnig mo na lang ako, bawat salita ko may mura. I will start na, umpisahan ko sa mura at tatapusin ko ng mura. Now, hindi ko sinasabi na dahil sa akin yon, dahil yon sa ginawa ng Diyos sa akin, sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, with the Holy Spirit and with deep conviction. Dahil tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, ibinigay niya ngayon sa atin yung banal na Espiritu niya. Ibinigay niya yon bilang gabay natin, bilang katuwang natin, na anuman ang hakbangin na gagawin natin, makakasunod tayo sa Kanya dahil pinapangunahan tayo ng banal na Espiritu. Kino-convict tayo. Dati, pag gumawa ka ng hindi maganda dahil wala sa iyo ang banal na Espiritu, okay lang na gawin mo yung mga bagay na hindi maganda eh. Pero the moment na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, at ang banal na Espiritu ang nananahan sa iyong buhay, meron ng maliit na tinig sa iyong puso na nagsasabi, anak, mukhang hindi tama yung ginawa mo. And that will be the time na magsisisi ka sa kasalanan mo, hingi ka ng sorry, Lord, patawarin mo ako. So ayun yung sinasabi ni Apostle Paul. Katulad ng ipinakita nilang pamumuhay, sabi niya, you know how we live among you for your sake. Nabuhay kami, kasama ninyo, nakita nyo yung paraan ng pamumuhay namin, nakita nyo kung paano kami magsalita, nakita nyo kung paano kami kumilos, nakita nyo kung paano kami nagbahagi ng mabuting balita sa inyo. So their lives has been a model to these people. Why? Because they heard the gospel, they shared the gospel, and that gospel has power. Merong kapangyarihan na mabago ang kanilang buhay. Now in verse 6, you became imitators of us, of the Lord, in spite of severe suffering. You welcome the message with the joy given by the Holy Spirit. So again, sabi ko po sa inyo mga kapatid, yung mga mananampalataya na ito sa Thessalonica, may pinagdadaanan din mga pagsubok sa buhay. Pero, hindi naging hadlang yung mga pagsubok sa buhay na yon para tanggapin nila yung magandang balita ng ating Panginoon. Diba? Sabi pa nga ni Apostle Paul, you became imitators. You became imitators of us and of the Lord. Ibig sabihin, kung ano yung buhay na nakita nyo sa amin, na buhay na sinusunod namin at tinitingnan namin sa aming Panginoong Jesucristo, ginaya nyo. Ginaya nyo yung ganong buhay in spite ng mga mabibigat na suliranin sa buhay, hindi yun naging hadlang upang mamuhay kayong katulad ni Kristo. Tinanggap nyo ang mabuting balita ng may kagalakan kung paanong ibinigay at kung paanong pinangunahan tayo ng banal na Espiritu. Sabi nila, yung joy ibinigay ng banal na Espiritu. Hindi ito, tandaan natin mga kapatid, ang kaligayahan hindi mo makukuha sa mundong ito, promise. Pwedeng makuha mo yung kasiyahan sa mundong ito when you go to celebration, birthdays, anniversaries, ibang reunions. Magiging masaya ka sa mga lugar na yon, pero you cannot find joy in those events. Kasi after ng event, di ba, after ng mga celebration, wala na. Hindi ka na masaya. Kung may problema ka, babalik ka sa pagiging malugmok. Pero kung meron kang banal na Espiritu, siyang magbibigay sa iyo ng kaligayahan.
at yung kaligayahan na yun will surpass even the severe suffering ng iyong buhay. Maligaya ka. Kahit may sakit ka, kahit may karamdaman ka, maligaya ka kasi alam mo, merong Diyos na nag-iingat at gumagabay sa iyo. Merong Diyos na makapangyarihan na kahit sa gitna ng mga hilahil ng buhay o karamdaman, alam mo na ikaw ay kanyang tutulungan. In spite ng may kakulangan ka, financially, alam mo na meron kang Diyos na hindi ka gugutumin. Ang mga kapatid na nandirito, can you testify? Ginutom na ba kayo ng Panginoon sa isang araw? Hindi ba kayo, halos siguro nakikita ko yung mga itsura natin, makikita nyo naman po, no? Malalaki pa siya namin mga tatay dito. Ibig sabihin, hindi talaga ginugutom ng Panginoon ang bawat isa sa amin. Diba? Sa ating lahat, hindi lang 3 beses sa isang araw siguro tayo kumakain. May mga midnight snack pa. Hindi ko naman sinasabi na that will be the standard of yung joy na ibinibigay sa atin. Kahit wala yun, mga kapatid, may kaligayahan sa puso natin na hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Kaya sabi ni Apostle Paul, you welcome the message with joy given by the Holy Spirit. Now, makikita natin na kapag ang isang tao o isang buhay o isang individual ay nabubuhay na pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos o ng Banal na Espiritu, makikita nyo po, unang-una yung conviction. Why? Because the Holy Spirit will convict us to study His Word and live the gospel of Christ. Narinig mo yung mensahe tungkol sa Kanya. Narinig mo ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Aaralin mo ngayon yung Kanyang salita. Susundin mo yung Kanyang salita. Pagbubulayan mo ang mensaheng ibinibigay sa iyo ng Diyos. At isa sa puso mo yung mabuting balita tungkol kay Kristo. Kung ang Banal na Espiritu ang nangunguna sa atin. Ulitin ko po, ang isang buhay o isang mananampalataya na tunay na pinangungunahan ng Banal na Espiritu, the Holy Spirit will convict us to study His Word and live the gospel of Christ. Secondly, if our lives are led by the Spirit of God, we will be confronted by the sins that we are doing and deals us to confess that sin before God. Ibig sabihin, kung talaga tayo ay pinangungunahan ng Banal na Espiritu sa buhay natin, kukumprontahin tayo ng Banal na Espiritu na sa mga kasalanang ating ginagawa at yung kasalanan na yon ay dapat na mahingi mo ng kapatawaran sa Panginoon. Diba? Sabi sa 1 John 1:9, diba? If you have sinned before God, you come to Him. You ask forgiveness. Diba? Sinasabi yun ng salita ng Panginoon at sinasabi ron ng pinangungunahan yun ng Banal na Espiritu na gawin nating hakbang. Kasi kung hindi natin hahayaan ang Banal na Espiritu na mamuhay sa atin at pangunahan tayo, sigurado, anumang kasalanan yan, magtatampisaw tayo sa kasalanan. Diba? Pag sinabi mong tampisaw, talaga we will enjoy yung chain of sin sa buhay natin. And next is, if we are truly led by the Spirit of God, yung experiencing the true joy sa buhay natin through the Holy Spirit ay matatanggap natin. No? Matatanggap natin dahil sa mensahe ng Diyos sa atin at yung message na yon that in spite of suffering or hardship sa buhay natin, ay makakayanan nating harapin. If we are truly led by the Spirit, kahit anong suffering yan, kahit anong problema yan, haharapin natin at hindi natin tatalikuran. Lastly, if our life is truly worth sharing, or a life worth sharing is a life shaped by the Word of God. Ang totoong, ang buhay na mahalaga at naibabahagi sa iba ay isang buhay na hinubog ng salita ng Diyos. Okay? Sabi sa verse 7 and 8,
So you became a model to all believers in Macedonia and Achaia. The Lord's message, the Word of God, rang out from you, sounded forth from you. Kumbaga talagang umalingaw-ngaw yung mensahe ng Diyos sa buhay ng mga taong ito na naging modelo sa iba pang mga bayan. In Macedonia and Achaia, your faith in God became known everywhere. Ibig sabihin, yung pananampalataya ng mga mananampalataya sa Thessalonica ay narinig sa iba't ibang dako ng bayan. There we do not need to say anything about it. Ibig sabihin, wala na akong may papaliwanag pa. Why? Because this group of people sa Macedonia, sa Achaia, sila na mismo ang nagpapatotoo sa buhay ninyo. Because of what the Lord done sa buhay ng mga taong ito, na ibahagi yung buhay nila, at umalingaw-ngaw yung buhay na yon sa mga karatig bayan, at mismo yung mga karatig bayan ang nagpapatotoo that the Lord is moving in their lives. The Lord is moving in their lives. Kaya sabi ni Apostle Paul, hindi ko na ipapaliwanag kung ano yung narinig kong balita sa kanila. Kasi mismo sila ang nagpapatunay na may buhay na binago sa inyo. Na may buhay na nakita, nakakaiba before. At yun ang ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Yung pananampalataya nyo sa Diyos. Actually, yung result nito ay makikita nyo sa verse 9 and 10. Diba? Yung pananampalataya nila, yung pananampalataya nila sa Diyos, ang naging daan upang talikuran nila yung mga idolo nila. Yung probably yung mga santo nila o yung mga Diyos-Diyosan nila, ang pananampalataya nila sa Diyos, ang naging daan para talikuran nila yung mga imahe na yon o Diyos-Diyosan nila. Ibig sabihin, kung talagang tunay tayong nakakilala sa Panginoon at yung buhay natin ay talagang nasa Kanya at naririnig natin yung Kanyang salita sa buhay natin, tuturuan tayong kumilos sa pananampalataya natin. Tatalikuran na natin yung dati nating buhay. Even yung dati nating pinaniniwala ang relihiyon, tatalikuran natin. Not because we are going to another religion, no. God is leading us to a new relationship to Him. Hindi relihiyon, but relationship sa ating Panginoon. They serve the living God and true God. Tinalikuran nila yung mga idols nila, yung mga Diyos-Diyosan nila. Ano yung isa pang naging resulta? Nag-serve sila. Naglingkod sila sa paglilingkod sa Panginoon. Sa totoong Diyos sila naglingkod. And they put their trust and hope to Jesus Christ. Kita niyo po kung paanong binibigyan ng patotoo ng mga tao sa Macedonia at Achaia yung binagong buhay ng Diyos sa kanila. Na tumalikod sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sumunod sila sa totoong Diyos, at yung kanilang pagtitiwala at pag-asa ay ibinigay nilang lahat sa Panginoon. Ibig sabihin, alam ni Apostle Paul that they are suffering severely, pero lahat isinuko na nila sa Panginoon. Kaya kung meron kayong sa puntong ito na dinadanas na bigatin sa buhay, you give everything to God. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Come to me, all you are weary and burdened. Yung mga nahihirapan na papagal, lumapit sa Panginoon. Ibig sabihin yung paglapit sa Panginoon ay pagpapakita ng pagpapakumbaba sa atin. Na huwag kayong lumapit sa Panginoon, nagpapakita yun ng kayabangan. Kasi kung hindi tayo lalapit sa Panginoon, isa lang ibig sabihin nun, hindi natin kailangan ng Diyos sa buhay natin. Now, today, this evening, I believe God is speaking to our lives. Kung kayo ay isang mananampalataya, do you think your life is worth sharing? If you think your life is worth sharing, you share your life by simply sharing a life that is related to Christ or connected to Christ, a life that is led by the Spirit, and a life that is shaped by the Word of God.
Now, kung wala ka pang relasyon sa Panginoon, this is the right time. I believe this is the right time for you to give your life to Him. Huwag mo nang hintayin na huli na ang lahat. Huwag mo nang hintayin na maging mahina ka pa para sumampalataya ka sa Panginoon. This is the right time for you to accept the message kung paanong tinanggap ng mga taong ito sa Thessalonica ang mensahe ng mabuting balita kay Kristo, kung paanong binago ng Diyos ang kanilang buhay, kung paanong nagkaroon ng impact ang kanilang buhay sa mga tao sa paligid nila. Maaring gawin din ng Panginoon yun sa iyong buhay. Marahil may mga tao sa paligid mo na tinitignan ka at nagiging larawan ng iyong buhay para sa kanila. Pinagmamasdan nila yung buhay mo. Kung nakikita nila na ang buhay mo ay hindi maayos, hayaan mong ang Panginoong Diyos ang umayos ng buhay mo. Now, magsisimula yun kapag siya ang ginawa mong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa mensahe ng mabuting balita na aming nakita, Panginoon, sa buhay ng mga mananampalataya dito sa Thessalonica. Na ang kanilang buhay ay umalingaw-ngaw at narinig sa iba't ibang dako ng bayan. Nakita at narinig yung pagbabago ng kanilang buhay, yung pagtalikod nila sa kasalanan, yung pagtalikod nila sa mga Diyos-Diyosan, at pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. At humantong din ito sa pagtitiwala at pagbibigay ng pag-asa sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, maaring may mga kasama po kami na wala pang relasyon sa iyo. Lord, kumilos ka sa kanilang buhay. Ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na mangusap sa kanila na sa kanilang puso at buhay, ikaw ang kanilang kailangan. Tulungan mo sila na maunawaan ang kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Maunawaan nila, Panginoon, ng mga kasama namin na ang bawat isa sa amin ay makasalanan, Panginoon, at walang kakayahang iligtas ang aming buhay. At sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo Jesus, na namatay sa krus ng Kalbaryo, ay nagkaroon ng pag-asa at daan, Panginoon, upang ang buhay ng makasalanan ay masolusyonan, malinis sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo Jesus, na sa kanyang dugo, Panginoon, ay may panumbalik ang buhay na dapat para sa iyo lamang, Panginoon, na ihahandog. Lord, dalangin ko, muli na mangusap ka sa kanilang buhay, mangusap ka sa bawat isa, at paunawa mo, Panginoon, sa amin ang aming pangangailangan sa inyo. Maraming salamat sa gabing ito. Patuloy po namin itinataas ang lahat ng kapurihan sa pangalan po namin, Panginoong Yesus. Amen. Magandang gabi po. Tunay nga po na ang mga napakinggan natin ngayong salita ay masayang ipamuhay dahil makikita natin na ang ating halaga bilang tao sa mundong ito ay hindi magkakaroon ng kabuluhan kung hindi natin iaalay ito sa ating Panginoong Yesus. Sa oras pong ito, tayo po ay dadako sa pag-share. Kanina narinig natin yung worth natin. So, ang worth natin is to share our lives. Ganun din, isi-share din natin kung ano yung blessing na ipinagkatiwala sa ating Panginoon, ng ating Panginoon. So, tinatawagan ko po yung ating mga tagalikom para po kuhanan yung ating mga offering. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na patuloy mong pinagkakatiwala sa amin. Salamat, Panginoon, dahil naririto kami, dahil meron kaming halaga sa buhay na ito, dahil ang buhay na ibinigay mo sa amin ay karapat-dapat lang namin na i-share sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Patuloy mo pong pagpalain din, Panginoon, yung mga gawa ng aming mga kamay upang sa ganon, Panginoon, ay patuloy kaming makapagbigay upang maging malago rin, Panginoon, ang iyong gawain at maihayag namin ang iyong mga salita.
Salamat Lord sa mga blessing na ito na pinagkakatiwala mo sa amin sa araw-araw. Patuloy po kaming nananampalataya na patuloy mo kaming pagpapalain katulad ng ginawa mo sa mga unang mananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pong panalangin at inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos na aming gawa at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat o Diyos sa pribilehiyo na inyong binigay sa amin upang kami ay makalapit po sa inyong banal na trono. Salamat Panginoon sa biyaya na inyong pinagkaloob sa amin, kagandahang loob at awa Panginoon kung bakit kami nagkaroon ng opportunity na lumapit po at tawagin po kayo, Ama, bilang Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, hayaan niyo po maibigay po namin sa inyo ang mga kahilingang ito at bigyan niyo rin po kami, O Diyos, ng lubos na pagtitiwala sa inyong mga kaparaanan kung paano niyo po sasagutin ang aming pong mga panalangin. Unang-una sa lahat, O Diyos, akin pong ipinapanalangin po sa inyo ang mga kapatid na mayroong karamdaman ngayong mga oras na ito. Kayo po, Panginoon, ang siyang humipo ng aming mga pisikal na katawan at bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kagalingan at kalakasan. Lalo higit ang mga kapatid namin, O Diyos, na kagagaling lang po ng hospital. Dalahin ko, Panginoon, ang patuloy mong pagbibigay sa kanila ng kalakasan. Sa aming Pastor Sam, Panginoon, kayo po ang siyang manguna sa kanyang buhay. Tulungan niyo po siya, O Diyos, na makarecover mula po sa major operation na napangyari po sa kanya. Dalahin ko rin, Panginoon, sa inyo na anuman po, Panginoon, ang mga kahinaan pa po niya, dalahin ko, Panginoon, na kayo po magpalakas. Gamitin niyo po, Panginoon, ang mga gamot na inireseta po sa kanya upang bumilis ang kanyang paggaling at dahil higit, Panginoon, makasama po namin siya sa mga susunod naming panambahan. Kaya din ang aking panalangin, O Diyos, sa mga kapatid na nasa tahanan at ang karamdaman na naging dahilan ng kanilang pagliban, dalahin ko, Panginoon, na iunat niyo po ang inyong makapangyarihang kamay at sila po'y makasumpong ng kagalingan at makasama namin muli sa aming pong panambahan. O Diyos, sinadalahin ko rin po sa inyo ang mga kapatid na mayroon pong suliranin ngayong gabi. Hindi man namin alam, Panginoon, ang kanilang mga pinagdaraanan, ngunit Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay at alam mo, Panginoon, ang aming pangangailangan at kung paano mo ito tutugunin sa aming mga buhay. Ama, dalahin ko po sa inyo na Ikaw ang siyang manguna po sa amin. At bigyan niyo rin po kami ng pananampalataya upang may pagkatiwala sa inyo ang lahat ng aming alalahanin at palitan mo ito ng kapayapaan at kagalakan. O Diyos, akin din po dinadalahin po sa inyo ang bawat isa po sa amin sa lokal na iglesia na ito. Kayo po ang magbigay sa amin, O Diyos, ng pag-uunawaan at gayon din, Panginoon, ng malalim na pag-ibig dahil kami ay inibig mo. Nawa, Panginoon, ang pag-ibig po ninyo ang gawin naming ang modelo kung paano po namin iibigin ang isa't isa. Dalahin ko, Panginoon, ang malalim na relasyon bilang magkakapatid at lalo higit malalim na pagkakaunawa sa inyong mga salita.
Tulungan niyo po kami, Panginoon, na umunlad pa ang aming pananampalataya. Lumalim kami sa pagkakilala sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. At gamitin mo, Panginoon, palagi ang inyong salita upang paalalahanan po kami sa mga pag-asa at pangako na dapat namin panghawakan sa aming mga buhay. O Diyos, aking pong dinadalangin din po sa inyo ang pamilya Mariano. Dalangin ko, Panginoon, ang comfort, kagalakan, kapayapaan, ipagkaloob niyo po sa bawat mahal sa buhay na naiwan ni Nanay Tinding. Alam ko, Panginoon, batay sa kanilang mga kapahayagan ng kanilang pasasalamat, dahil ang kanilang mahal sa buhay ay nakakilala sa Panginoon. Tiyak, Panginoon, ang pangako na pinanghawakan na siya po ay kasama na po ninyo sa inyong napakagandang presensya. Inaaliw, Panginoon, at nagpupuri sa inyo at nakikinig sa inyong mga salita. Indeed, Panginoon, ang buhay na kay Kristo ay isang buhay na punong-puno ng kapayapaan at punong-puno ng pag-asa. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggang ipinagkaloob mo kay Nanay Tinding nung siya ay nagtiwala po sa inyo, at gayon din po ang bawat isa sa amin. Kung bakit po hindi namin kinakatakutan ng kamatayan, dahil meron po kaming buhay na pag-asa na kay Kristo na namatay sa krus at muling nabuhay para sa aming mga kasalanan. Salamat, O Diyos, sa katubusan ng kasalanan sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, O Diyos. Ama, patuloy na ikaw ang manguna sa aming gawain ngayong gabi. Walang ibang maitaas na pangalan kundi ang pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. At sa aming pong pagpapanalanginan sa isa't isa, dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo kaming patnubayan at asahan ang inyong mabuting katugunan sa aming pong mga panalangin. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po tayong kumuha ng ating pong prayer partner para po ipag-pray yung ating pong personal prayer request.
Sige po, tayo po ay magpangwakas sa panalangin. Inanyahan ko po ang bawat isa na tayo magsitayo. Dakilang Diyos na aming Ama at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa natapos naming gawain ng panalangin. Salamat, Panginoon, sa inyo pong mabuting katugunan sa mga panalangin po namin. Salamat din, Panginoon, sa mga taong dinala po ninyo rito upang makapakinig ng iyong salita at magkaroon sila, Panginoon, ng kaunawaan patungkol sa inyong kabutihan at sa kaparaanan ng kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang gumawa ng lahat upang kami, Panginoon, ay maligtas, upang kami, Panginoon, ay mapatawad. Hindi sa ganang sarili namin o pansariling kabutihan at kabanalan, kundi sa mayamang awa ng aming Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, at sa inyo po namin tinataas ang panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po at dito po natatapos ang ating gawain.